Beep, beep, beep. Low beat. Ang pulang ilaw na kumukurap sa lumang cellphone ni Angela, Angel De Castro, ay parang isang anunsyo ng kanyang buong buhay. Laging kulang, laging kapos, laging malapit ng mamatay. Sandali lang po! Sigaw niya sa kausap sa kabilang linya, isang lalaking may magaspang na boses. Magbabayad po ako sa Biyernes, pangako. Puro ka pangako, Angel, sigaw ng lalaki. Kung hindi ka magbabayad, ang nanay at kapatid mo ang sisingilin ko. Click. Namatay ang tawag, kasabay ng pagmatay ng kanyang cellphone. Napaupo si Angel sa isang bench sa labas ng kanilang maliit na bahay na pahilamos sa kanyang muka. Ang utang na iniwan ng kanyang yumaong ama ay parang isang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg, humihigpit sa bawat araw na lumilipas. Angel, ano ba? Mal-late na ako. Ang sigaw ni Leo, ang kanyang nobyo, mula sa loob. Dali-daling tumayo si Angel. Sorry mahal, may tumawag lang. Sino na naman? Yung mga Bombay? Tanong ni Leo, puno ng inis. Bakit ba kasi laging pera ang problema mo? Hindi ka pa marunong dumiskarte. Ang mga salita ay tumama, ngunit sanay na si Angel. Ngumiti na lang siya ng pilit. Tara na, malilate na tayo. Habang naglalakad sila papunta sa sakayan, ang isang got sa kanyang murang sapatos, ang nag-iisa niyang disenteng sapatos, ay biglang bumigay. Snap! Natapilok siya. Aray! Ano ba yan, Angel? Inis na sabi ni Leo. Pati ba naman sapatos mo problema? Bahala ka na nga dyan. Mauuna na ako. At naglakad na ito palayo. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng daan, hirap na hirap maglakad. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Huwag kang iiyak, sabi niya sa sarili. Huwag dito. Pilit siyang naglakad papasok sa tarangkahan ng The Vergara Estate, ang Grand Hotel, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang receptionist. Bawat hakbang ay isang kahihiyan. Habang papasok siya sa employee's entrance, isang lalaking naka-uniforme ng janitor ang nakasalubong niya. Tahimik lang ito, nagwawalis. Umupo si Angel sa isang sulok. Sinusubukang ayusin ang kanyang sirang sapatos gamit ang isang piraso ng tissue. Walang pag-asa. Biglang may isang anino ang tumabon sa kanya, ang janitor. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang kanyang sapatos. Mula sa kanyang cart, kumuha ito ng isang maliit na tubo ng Mighty Bond. At sa loob ng isang minuto, maingat, tahimik, at mabilis, idinikit nito pabalik ang sirang takong. Inabot nito pabalik sa kanya ang sapatos. Salamat, sabi ni Angel, nagulat. Tumango lang ang lalaki, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito bago ito bumalik sa kanyang pagwawalis. Nang makarating si Angel sa kanyang pwesto sa front desk, ang umaga niya ay naging mas magulo pa. Mga galit na guests, mga problemadong booking. Tila lahat ng kamalasan ay ibinuhos sa kanya sa araw na iyon. Nang sa wakas ay dumating na ang kanyang lunch break, wala na siyang ganang kumain. Wala rin naman siyang pera. Umupo na lang siya sa kanyang pwesto, pagod at gutom. Pagbalik niya, may isang sorpresa. Sa ibabaw ng kanyang keyboard, may isang paper cup ng mainit na kape. Ang paborito niya, caramel macchiato. Tumingin siya sa paligid. Sino? Walang umaamin. Ngunit mula sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang janitor, si Nico. Nakatingin ito sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata,
Mabilis itong nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa pagmomop ng sahig. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, isang totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angel. Isang maliit na kabutihan, isang maliit na pag-asa. Biglang, ang lahat ng empleyado ay nagtipon-tipon sa lobby. May mahalagang anunsyo. Good morning, everyone, sabi ng kasalukuyang general manager. As you all know, the Vergara estate is undergoing a lot of changes. At para pangunahan ang mga pagbabagong ito, nais kong ipakilala sa inyo ang ating bagong general manager. Isang babaeng maganda, matangkad at suot ang isang mamahaling business suit ang humakbang pasulong. Si Miss Sandra Alfaro. Napahawak si Angel sa kanyang bibig. Si Sandra, ang dati niyang supervisor sa dati niyang trabaho, ang taong laging galit sa kanya. Ang mga mata ni Sandra ay naglibot sa mga empleyado at huminto ito sa kanya. Isang malamig at mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sandra. Ang maliit na pag-asang naramdaman ni Angel kanina ay biglang namatay. Ang uniforme ng janitor ay maingat na nakatupi sa ibabaw ng isang mamahaling leather sofa. Sa labas ng malawak na bintana ng penthouse unit, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang kumot ng mga bituin. Hindi ito ang mundo ng isang simpleng janitor. Ito ang mundo ni Nicolas Vergara. Hinubad niya ang salamin na walang grado at minasahe ang kanyang mga mata. Pagod, hindi sa paglilinis, kundi sa pagpapanggap. Kamusta ang unang linggo mo bilang si Nico? Ang boses ng kanyang ama, si Mr. Vergara Sr., ay narinig mula sa intercom. Puno ng alikabok at puno ng mga sikreto, sagot ni Nicholas, habang tinitingnan ang isang folder sa kanyang mesa. May natutunan ka na ba? Marami, itay, sabi ni Nicholas. Nalaman kong ang pinakamahalagang bagay sa kumpanyang ito ay hindi makikita sa mga financial report. Binuklat niya ang folder. Sa loob, ang 201 file ng bagong general manager, si Sandra Alfaro. Ang resume nito ay perpekto, masyadong perpekto. Ang mga ngiti nito sa mga litrato ay ensayado, parang isang script. Ang tungkol kay Miss Alfaro, sabi ni Nicholas, may hindi ako gusto sa kanya, masyadong ambisyosa, walang puso. Siya ang pinili ng iyong Tio Hector. Sagot ng kanyang ama, matalas daw ang mata sa negosyo. O baka naman, matalas lang ang dila sa paninira. Bulong ni Nicholas sa sarili. Biglang isang ibang mukha ang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Angel de Castro. Naalala niya ang isang insidente noong isang linggo bago pa man siya mag-umpisa bilang si Nico. Nakatayo siya sa lobby, nagmamasid ng isang matandang babae, ang hirap na hirap sa paggamit ng check-in kiosk. Ang ibang staff ay nagkukunwaring hindi ito nakikita. Ngunit si Angel, kahit abala, ay lumapit. Dahan-dahan, puno ng pasensya, tinuruan niya ang matanda kung paano gamitin ang makina. Ngumiti siya, isang ngiting totoo, isang ngiting hindi para sa kamera o para sa mga boss. Ang ngiting iyon ang nagudyok kay Nicholas na ituloy ang kanyang plano. Ang babaeng iyon, mayroon siyang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanilang kumpanya. Puso. Kaya nang makita niya itong umiiyak dahil sa sirang sapatos, hindi siya nag-atubili. At nang makita niya itong pagod at walang laman ang tiyan, hindi rin siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang coffee shop sa baba. Isang caramel macchiato, extra hot.
I-deliver ninyo sa front desk para kay Angel at huwag ninyong sasabihin kung kanino galing. Nicholas, sabi ng kanyang ama sa intercom, ibinabalik siya sa kasalukuyan. Mag-iingat ka sa iyong tiyo. Alam mong gusto niyang patunayan na hindi ka pa handa. Alam ko, Itay, sagot ni Nicholas. Kaya nga kailangan kong mahanap kung sino ang mga taong tunay na tapat sa kumpanyang ito. Pagkababa ng tawag, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang Head of Security. Bantayan mo si Sandra Alfaro, utos niya. Gusto kong malaman ang lahat ng kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, bago umuwi, dumaan siya sa 34th floor. Nakita niya si Sandra na may kausap sa telepono sa dulo ng pasilyo. Nakatalikod ito, hindi niya marinig ang pinag-uusap. Ngunit nakita niya ang isang ngiting tuso sa mukha nito habang nagsasalita. Sino ang kausap nito? At ano na naman ang binabalak nito? Ang pagbabalik ni Sandra sa buhay ni Angel ay parang pagbabalik ng isang masamang panahon. Bawat araw may bagong bagyo. Angel, bakit ang bagal mo? Angel, hindi ba sinabi ko nang ayusin mo yan? Angel, sa susunod, gamitin mo ang utak mo. Ang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kumpiyansa. Tinitiis niya ang lahat para sa trabaho, para sa pamilya niya. Ang mas masakit pa ay ang pagbabago ni Leo. Dati, si Angel ang mundo niya. Ngayon, ang mundo niya ay si Sandra na. Mahal, dinner tayo sa labas mamaya, sabi ni Leo sa telepono habang si Angel ay nasa trabaho. Kasama si Sandra, may mahalaga kaming pag-uusapan tungkol sa promotion ko. Pero, mahal, pagod na ako. Huwag ka nang umangal, Angel, para din naman sa atin to. Sabi ni Leo at ibinaba ang tawag. Si Nico ang naging tanging liwanag ni Angel sa kanyang madilim na mundo. Isang simpleng kumusta. Isang tipid na ngiti. At minsan isang piraso ng tsokolate na palihim nitong iniiwan sa kanyang locker. Mga maliliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang gabi, kailangan niyang mag-overtime. Maraming trabaho. Pagod na siya. Nang pauwi na siya, naalala niyang naiwan pala niya ang kanyang payong sa staff room. Gabi na, wala nang masyadong tao. Habang naglalakad siya sa isang tahimik na pasilyo, narinig niya ang mga boses. Mula sa fire exit, isang pamilyar na tawa, ang tawa ni Sandra, at isang boses ng lalaki. Ang boses ni Leo, dahan-dahan, maingat na hindi gumawa ng ingay, sumilip si Angel sa maliit na salamin sa pinto ng fire exit. At doon nakita niya sila. Magkayakap, magkahalikan. Ang puso ni Angel ay parang isang baso na biglang nabitawan at nabasag sa sahig. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa isang kasinungalingan. Ang promotion, ang mahahalagang pag-uusapan, hindi na niya kaya. Tinalikuran niya ang eksenang iyon. Tumakbo siya, walang direksyon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nilalabo ang kanyang paningin. Dumiretso siya sa tanging lugar na alam niyang ligtas. Ang staff pantry. Ang lugar kung saan walang nakakakita. Sumubsob siya sa isang mesa at doon inilabas ang lahat ng sakit. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng pagiging nag-iisa. Okay ka lang ba? Isang boses. Nag-angat siya ng tingin. Si Nico, nakatayo sa may pinto, may hawak na mop. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Wala to.
sabi ni Angel, pinupunasan ang kanyang mga luha. Napuwing lang ako. Hindi ito naniwala. Lumapit ito at umupo sa tapat niya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Kumuha lang ito ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. Kinuha ito ni Angel. At sa simpleng kilos na iyon, sa tahimik na pagdamay ng isang taong halos hindi niya kilala, mas lalo pa siyang napaiyak. Umupo lang si Nico doon. Hinintay siyang tumahan. Nang sa wakas ay medyo kumalma na siya, tumayo na ito. Ang ibang tao, sabi ni Nico, ang boses ay mahina ngunit may bigat, ay hindi karapat-dapat sa mga luha mo. At naglakad na ito palabas, iniwan si Angel na may hawak na isang basang panyo at isang pusong kahit wasak ay nakaramdam ng isang kakaibang kalinga. Ang panyo ni Nico ay naging isang anting-anting para kay Angel. Buong gabi, hawak niya iyon. Isang paalala na sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na liwanag. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho, hindi na ang dating Angel na laging nakayuko. Mayroon ng isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang taong ayaw nang magpaapi. Hinarap niya si Leo, hindi sa galit, kundi sa isang kalmadong katatagan. Tapos na tayo, Leo, sabi niya. Nagulat si Leo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Dahil lang hindi kita nasamahan kagabi? Hindi, sabi ni Angel. Dahil pagod na akong maging panyo para sa'yo. Pagod na akong maging tagapuno sa lahat ng kulang sa buhay mo. Pagod na akong maging okay lang. Ibinigay niya pabalik ang singsing na bigay nito. Maghanap ka ng ibang gagawin mong tanga. Natulala si Leo. Sa unang pagkakataon, hindi niya kontrolado ang sitwasyon at hindi niya iyon nagustuhan. Ang balita ng kanilang paghihiwalay ay mabilis na kumalat at ang epekto nito ay mas mabilis pa. Si Leo na nasaktan ang pride at si Sandra na natatakot na baka magsalita si Angel ay nagsanib puwersa. Hindi na patago ang kanilang pang-aapi, naging lantaran na. Angel, yung report na pinagawa ko sa'yo, nasaan na? Tanong ni Sandra sa gitna ng opisina. Pinasa ko na po sa email ninyo kahapon, ma'am. Sagot ni Angel. Wala akong natanggap, sabi ni Sandra. Siguraduhin mong nasa mesa ko yan sa loob ng 1 oras kung ayaw mong mapunta sa HR. Alam ni Angel na nagsisinungaling ito, ngunit wala siyang magawa. Si Leo naman, ginamit ang kanilang mga personal na problema laban sa kanya. Huwag kayong magtaka kung laging mainit ang ulo ni Angel, sabi nito sa kanilang mga katrabaho. Problema kasi sa pera, malaki ang utang. Tinitiis ni Angel ang lahat, ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa. Palaging may isang tasang kape na nag-aabang sa kanya tuwing umaga. Isang mensahe ng kaya mo yan na nakasulat sa tissue paper at isang pares ng matang nagmamasid mula sa malayo na para bang isang aninong tagapagbantay. Si Nico. Isang araw, binura ni Sandra ang isang napaka-importanting file sa main server. Isang file na kailangan para sa isang presentasyon sa mga investor. At sinadya niyang ilog na si Angel ang huling gumamit nito. Anong nangyari dito, Angel? Sigaw ni Sandra. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang file na yan dahil sa kapabayaan mo baka mawala ang tiwala ng mga investor sa atin? Panik. Ang lahat ay nagpanik. Ngunit si Angel na alam na isa na namang itong bitag ay huminga lang ng malalim. Bigyan niyo po ako ng 1 oras, sabi niya. Pumunta siya sa IT department.
Ngunit hindi ang mga regular na staff ang hinanap niya. Hinanap niya ang isang pamilyar na mukha. "Nico," sabi niya, "kailangan ko ng tulong mo." Sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng harapan tungkol sa isang bagay na mahalaga. Sa loob ng 30 minutes, gamit ang galing ni Nico sa mga computer, nahanap nila ang backup file. Na-restore nila ang lahat. Bago bumalik si Angel sa kanyang pwesto, hinawakan ni Nico ang kanyang braso. "Mag-ingat ka sa kanila, Angel," sabi nito. "May masama silang binabalak." "Alam ko," sagot ni Angel. "Salamat, Nico." Sa penthouse, si Nicolas Vergara ay nakatingin sa isang report mula sa kanyang security head. Ang report tungkol sa aksidenteng pagkakabura ng file. "Malinis ang pagkakagawa nila," sabi ni Nicolas. "Masyadong malinis," sagot niya sa sarili. Ang kanilang susunod na hakbang ay siguradong mas malaki na at mas mapanganib. Ang insidente sa nawawalang file ay isang malaking sampal sa mukha ni Sandra at Leo. Imbes na mapahamak si Angel, mas lalo pa itong naging epektibo sa mata ng ibang manager na humanga sa kanyang bilis at kahusayan sa paglutas ng problema. "Kailangan nating gumawa ng isang bagay na mas malaki," sabi ni Sandra kay Leo sa telepono, puno ng galit. Isang bagay na hindi na niya kayang lusutan. Ngunit si Nico Vergara ay may sariling laro ng nilalaro. "Bantayan mo si Sandra." Ang paulit-ulit niyang utos sa kanyang pinagkakatiwalaang security head. "Gusto kong malaman ang lahat, bawat tawag, bawat meeting, kahit sa labas ng opisina." Hindi nagtagal, dumating ang resulta. Isang gabi, sa kanyang penthouse, tinitingnan ni Nico ang isang serye ng mga litratong kuha ng kanyang mga tauhan. Si Sandra, papasok sa isang mamahaling restaurant, ngunit hindi si Leo ang kasama niya. Ang kasama niya ay isang lalaking kinamumuhian ni Nico. Ang kanyang tiyuhin, si Hector Vergara, ang kapatid ng kanyang ama na laging gustong agawin ang posisyon ng CEO. Nagkatinginan sila sa litrato, nag-uusap, seryoso. Pagkatapos, may isa pang report, isang audio recording. Isang tawag sa telepono sa pagitan ni Sandra at ni Hector na nakuha ng kanyang mga tauhan. Pinindot ni Nico ang play. "Kamusta na ang plano?" tanong ng boses ni Hector. "Medyo nagkakaproblema," sagot ni Sandra. "Masyadong matibay ang babaeng yon at si Nicholas, palagi siyang nakabantay." "Gawan mo ng paraan, Sandra," sigaw ni Hector. "Malapit na ang board meeting. Kailangan kong maipakita sa kanila na mahina ang pamamalakad ng kapatid ko. Kailangan natin ng isang malaking iskandalo, isang bagay na sisira sa tiwala ng lahat." "Alam ko na," sabi ni Sandra. "Data breach, pagnanakaw ng impormasyon ng mga kliyente, isang krimen na hindi mapapatawad. At alam ko na kung kanino natin isisisi ang lahat." "Sino?" "Ang paboritong laruan ng pamangkin mo, ang kawawang si Angel De Castro." Pinatay ni Nico ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na parang bato. Ang lahat ng ito, ang pang-aapi kay Angel, ay hindi lang pala simpleng office politics. Bahagi ito ng isang mas malaking, mas maduming laro. At si Angel, siya ang kanilang magiging pain, ang kanilang sacrificial lamb. Sinubukan niyang balaan si Angel. "Mag-ingat ka," sabi niya dito isang araw sa pantry. "May mga tao sa kumpanyang ito na hindi mo dapat pagkatiwalaan." "Alam ko,"
Sagot ni Angel, iniisip na si Leo at Sandra ang tinutukoy nito. Salamat, Nico. Ngunit alam ni Nico na hindi sapat ang isang simpleng babala. Alam na niya ang plano. Ang tanong na lang ay, kailan? Hindi na siya pwedeng maging si Nico lang. Oras na para kumilos bilang si Nicolas Vergara. Ngunit kailangan niya ng tamang tiyempo. Isang gabi, habang nag-o-overtime siya, nagpapanggap na naglilinis, ngunit ang totoo ay nagbabantay. Narinig niya ito, ang pag-uusap sa telepono ni Sandra at Leo sa dulo ng pasilyo. Gawin mo na mamayang gabi, sabi ni Sandra. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo at siguraduhin mong ang computer ni Angel ang gagamitin mo. Ito na, ang gabi ng pagtutuos. Gabi ng Angel, pwede ba tayong mag-usap? Ang boses ni Leo sa telepono ay iba. Hindi na ito galit o mapanukso. Malungkot ito, puno ng pagsisisi. Natigilan si Angel. Para saan pa, Leo? Gusto ko lang isauli ang mga gamit mo, sabi nito. At gusto kong humingi ng tawad sa huling pagkakataon bago ako tuluyang umalis. Aalis ka? Oo, magre-resign na ako, sabi ni Leo. Hindi ko na kaya ang gulong ito. Pakiusap, Angel, 10 minuto lang. Sa coffee shop sa baba. Ang puso ni Angel na sanay ng masaktan ay nakaramdam ng isang kurot ng awa, isang huling pag-uusap para sa kanilang pinagsamahan. Sige, sabi niya, isang malaking pagkakamali. Habang nasa coffee shop si Angel, nakikinig sa mga pekeng pag-amin at paghingi ng tawad ni Leo. Isang anino ang tahimik na pumasok sa opisina. Si Leo. Hindi ang Leo na nasa coffee shop, kundi ang tunay na si Leo, ang Leo na puno ng galit. Ang kausap ni Angel sa baba ay isang impostor. Isang kaibigan ni Leo na kamukha niya na inupahan para sa gabing iyon. Mabilis umupo ang tunay na si Leo sa harap ng computer ni Angel. Inilabas niya ang isang USB at isinaksak ito. Isang serye ng mga komplikadong code ang lumabas sa screen. Sa loob ng 5 minuto, kinopya niya ang database ng lahat ng kanilang VIP clients, mga pangalan, contact numbers, credit card details, at ipinadala niya ito sa isang anonymous na email address sa labas. Pagkatapos, binura niya ang lahat ng bakas. Maliban sa isa, ang digital footprint na magtuturo sa lahat. Kay Angel De Castro. Kinabukasan ang Vergara Estate ay parang isang pugad ng mga bubuyog na nagkakagulo, mga security personnel, mga lalaking nakasuit mula sa IT department, at ang matataas na opisyal ng kumpanya. Isang malaking data breach, sabi ng head ng IT. Ang buong VIP client list natin, ninakaw. Trace the source! Sigaw ng kasalukuyang CEO, ang ama ni Nico. Nagawa na po namin, sir. Sagot ng IT head, ang muka ay seryoso. Tumingin ito sa isang direksyon, sa cubicle ni Angel. Ang lahat ng ebidensya, sabi nito, ay nagtuturo sa computer ni Miss Angela De Castro. Lahat ng mata ay napunta kay Angel, ang kanyang mga katrabaho, ang kanyang mga kaibigan, at si Sandra, na nakatayo sa isang sulok, may isang ngiting halos hindi makita. Hindi po ako yun, sabi ni Angel, nanginginig. Pero ang computer mo ang ginamit, Angel. Sabi ni Sandra, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Meron ka bang pinapasok sa opisina ng walang permiso? Tiningnan ni Angel si Leo. Nakayuko lang ito na para bang walang alam. Dalhin ninyo siya sa conference room.
Utos ng CEO. Habang naglalakad si Angel, na parang isang kriminal, nilagpasan niya si Nico na nakatayo sa gilid, nagwawalis. Ang muka ay hindi mabasa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Angel, mayroong isang desperadong pakiusap. Tulungan mo ako. Ngunit si Nico ay hindi gumalaw. Tumingin lang ito sa kanya, pagkatapos ay yumuko at nagpatuloy sa pagwawalis. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Angel ay tuluyan ng namatay. Pati ba naman siya? Hindi naniniwala sa kanya. Sa loob ng conference room, sa harap ng galit na si Hector Vergara, ang tiyuhin na ni Nico, sinabi nito ang hatol. Kitang-kita ninyo na, ang pamamalakad ng aking kapatid ay isang malaking pagkakamali. Hinayaan niyang makapasok ang isang epaya sa ating kumpanya. Oras na para sa pagbabago. Ang conference room ay parang isang korte. Si Angel ang akusado, si Sandra at si Hector Vergara ang mga taga-usig, at ang mga miyembro ng board ang mga hurado. Dahil sa kapabayaan na ito, sabi ni Hector, hinihiling ko ang isang investigasyon hindi lang kay Miss De Castro, kundi sa buong administrasyon ng aking kapatid. Si Mr. Vergara Sr. na nakaupo sa dulo ng mesa ay mukhang pagod at matanda. Ang iskandalong ito ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Miss De Castro, sabi ng matanda, mayroon ka bang huling gustong sabihin? Tumingin si Angel sa paligid. Ang mga mukhang dati niyang tinatawag na katrabaho ay puno ngayon ng paghuhusga. Si Leo ay nakayuko, isang perpektong imahe ng pagkukunwari. Si Sandra ay may isang ngiti ng tagumpay. Wala na siyang kakampi. Wala po, sagot ni Angel. Ang boses ay isang pagsuko. Handa na niyang tanggapin ang lahat. Ang pagkatanggal sa trabaho, ang posibleng pagkakakulong. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit ang CEO, bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Pumasok si Nico, ang janitor. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Sandra. Bawal ang mga katulad mo dito. Hindi siya pinansin ni Nico. Naglakad ito ng dahan-dahan. May dalang isang mop at isang timba. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang janitor. Ang mga ito ay matalim at puno ng awtoridad. Sandali lang po, sabi ni Nico sa lahat. May nakalimutan lang po akong linisin. Naglakad ito papunta sa likod ng upuan ni Hector. At aksidente niyang natabig ang timba. Ang maruming tubig ay tumapon diretso sa mamahaling sapatos at pantalon ni Hector Vergara. Ano ba? Tanga ka ba? Sigaw ni Hector na patayo. Patawad po, sabi ni Nico, hindi natitinag. Guard, palabasin ninyo ang walang silbing taong ito. Ngunit walang guard na gumalaw. Sa halip, ang matandang si Mr. Vergara Sr. ang tumayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago tayo magpatuloy, sabi ng CEO, gusto kong ipakilala sa inyo ang dahilan kung bakit ako nagpatawag ng meeting na ito. Tumingin siya sa janitor. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking anak at ang susunod na CEO ng Vergara Estates. Lumingon si Nico. Tumingin ito ng diretso kay Angel. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng buo. Si Nicholas Vergara. Isang nakakabinging katahimikan. Ang mga panga nina Sandra, Leo at Hector ay tila bumagsak sa sahig. Si Angel ay nakatingin lang kay Nico. Kay Nicholas, hindi makapaniwala. Ang janitor, ang kanyang kaibigan, ang kanyang lihim na tagapagtanggol, ay ang prinsipe ng kahariang ito. Ang paggagulat sa conference room ay mabilis na napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng takot.
lalo na sa mga mata ni na Hector, Sandra at Leo. Naglakad si Nico Vergara papunta sa harap ng mesa. Hinubad niya ang kanyang salamin na walang grado. Ang dating simpleng janitor ay biglang naging isang makapangyarihang figura, ang anino ng kanyang ama. "Magandang umaga po ulit," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Pasensya na sa aking kasuotan, medyo nag-out ba, undercover work lang po." Tumingin siya sa kanyang tiyuhin. "Tito Hector, mukhang kailangan ninyo ng bagong sapatos." Hindi nakasagot si Hector. "Bago natin pag-usapan ang pagkakamali ni Miss De Castro," pagpapatuloy ni Nicholas, meron muna akong gustong ipakita sa inyo." Isinaksak niya ang isang USB sa projector. Sa screen, isang serye ng mga dokumento ang lumabas, mga bank statement, mga email. "Ito," sabi ni Nicholas, "ay ang katibayan ng palihim na paglilipat ng pondo mula sa ating kumpanya papunta sa isang shell corporation, isang korporasyon na pag-aari ng aking tiyuhin." Nanlaki ang mga mata ng mga board member. At ito naman, sabi niya, nag-click ulit. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw, ang boses ni Sandra at ni Hector. Pinag-uusapan ang plano nilang data breach. "Kailangan natin ng isang malaking iskandalo. Si Angel De Castro, siya ang gagamitin natin." Ang mukha ni Sandra ay namutla na parang papel. Tumingin siya kay Leo na ngayon ay nanginginig na sa takot sa kanyang upuan. At para sa grand finale, sabi ni Nicholas, isang video ang lumabas sa screen, kuha mula sa isang security camera na palihim na ipinalagay ni Nicholas sa pasilyo. Ang video ni Leo gamit ang isang master keycard na bigay ni Sandra papasok sa opisina. Ang video niya habang ginagamit ang computer ni Angel. Malinaw. Hindi maitatanggi. "Mayroon pa ba kayong gustong sabihin, Miss Alfaro?" tanong ni Nicholas. "O ikaw, Leo?" Wala nang nakapagsalita. "Guards," sabi ni Nicholas, "pumasok ang mga security personnel ng kumpanya. Ihatid ninyo sila sa labas," utos niya. "At siguraduhin ninyong hindi na sila muling makakatapak sa gusaling ito. Ang mga abogado na namin ang kakausap sa kanila." Habang dinadala palabas sina Hector, Sandra at Leo, napatingin si Angel sa kanila. Wala siyang naramdamang saya, tanging awa. Nang silang dalawa na lang ni Nicholas ang naiwan sa malaking conference room kasama ang kanyang ama, nagsimulang mag-sink in ang lahat kay Angel. Si Nico, si Nicholas, ang janitor, ang CEO. Lumapit siya kay Nicholas. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. "Bakit?" tanong niya. "Dahil kailangan kong malaman kung sino ang mga tunay na tao sa kumpanyang ito," sagot ni Nicholas. "Hindi. Yan ang tinatanong ko," sabi ni Angel. Tumingin siya sa kanyang mga mata. "Ang pagtulong mo sa akin, ang kape, ang sapatos, ang pakikinig mo, lahat ba yon bahagi lang din ng pagpapanggap mo?" Ang tanong na iyon, ang tanong na pinakatatakutan ni Nicholas. Lahat ba ay isang kasinungalingan? Ang tanong ni Angel ay parang isang matalim na bubog na nakatutok sa puso ni Nicholas. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng minahal niya sa katahimikan, at ang babaeng niloko niya. "Hindi," sagot ni Nicholas. Ang boses ay puno ng isang sinseridad na ngayon lang narinig ni Angel. Hindi kasinungalingan ang lahat ng yon. Huminga siya ng malalim. Oras na para sa huli at pinakamahalagang pag-amin. "Oo,
Nagsinungaling ako tungkol sa kung sino ako, sabi niya, dahil pagod na ako sa mga taong lumalapit sa akin dahil sa pangalan ko. Pagod na ako sa mga pekeng ngiti, sa mga pekeng papuri. Gusto kong makahanap ng isang bagay na totoo. Pagpapatuloy niya, isang taong totoo at nakita ko yon sa'yo. Noong araw na nakita kitang tinutulungan ang matandang guest sa lobby, sabi niya, nakita ko ang puso mo. Noong araw na nakita kitang umiiyak dahil sa sirang sapatos, nakita ko ang kaluluwa mo. At sa bawat araw na pinanood kitang lumalaban sa kabila ng lahat ng pang-aapi, mas lalo lang kitang hinangaan. Ang pagtulong ko sa iyo, ang kape, ang pakikinig, lahat ng iyon ay totoo, Angel. Iyon lang ang tanging paraan na alam ko para mapakita sa iyo na may isang taong nakakakita sa iyo, na may isang taong nag-aalala. Nangingilid na ang mga luha sa mata ni Angel. Patawad kung nagsinungaling ako, sabi ni Nicholas. Ngunit ang nararamdaman ko para sa iyo ay ang pinakatotoong bagay na naramdaman ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng meeting na iyon, ang Vergara Estate ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Si Nicolas Vergara, sa tulong ng kanyang ama, ay opisyal ng kinuha ang renda. Si Hector at ang kanyang mga kasabwat ay tuluyan ng inalis. Si Leo at Sandra ay hindi na muling nakita. Isang linggo pagkatapos, isang anunsyo ang ipinaskil sa buong kumpanya. Congratulations to Miss Angela De Castro for her promotion as the new front desk manager. Hindi makapaniwala si Angel. Ngunit nang makita niya ang ngiti sa mga mata ni Nicholas, alam niyang totoo ito. Nang gabing iyon, dinala siya ni Nicholas sa isang pamilyar na lugar, ang rooftop, ang lugar kung saan sila unang kumain ng tanghalian. May isang mesang nakahanda, may mga kandila at bulaklak. Ano to? Tanong ni Angel. Ang una nating totoong date, sagot ni Nicholas. Habang kumakain sila sa ilalim ng mga bituin, walang ngiti ng pagkukunwari, walang mga salitang may tinatagong kahulugan. Sila lang, si Nicholas at si Angel. May isa pa akong sorpresa, sabi ni Nicholas pagkatapos. Lumuhod ito sa harap niya. Hindi ito naglabas ng isang mamahaling singsing. Sa halip, ang inilabas nito ay isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Ang sirang takong ng kanyang sapatos. Angel De Castro, sabi ni Nicholas, nakangiti. Sa sirang sapatos na ito, nakita ko ang iyong katatagan. Sa mga luha mo, nakita ko ang iyong lakas, at sa puso mo, nakita ko ang aking tahanan. Sa likod ng pangalan at posisyon, nakita ko ang tunay na ikaw, ang aking anghel. Papakasalan mo ba ang isang hamak na janitor? Umiyak, tumawa si Angel. Oo, sabi niya. Oo, Nicholas Vergara. Oo.